Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. And how precious did that grace appear the hour I first believed. And I believe, oh, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise than when we first begun. And we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, makakasama niyo ako sa morning devotion na ito. Sa ating pagbubulayan ngayon mga kapatid, ay matatagpuan natin sa sulat ng Ebanghelyo ni Juan sa Kabanata 3, talata 14 hanggang 21. Ganito ang sinasabi. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng naparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanglibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ang tao ng dilim kaysa liwanag.
sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, na gayoy nahahayag na ang kanyang mga ginaway pagsunod sa Diyos. Ang tekstong ito, mga kapatid, na ating pagbubulay-bulayan ay may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang buhay na dapat maranasan lagi ang kagalakan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kagalakang ito? Samantalang ginugunita natin ang pagpapasakit ni Jesus at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon dun sa Juan 3 verse 14 to 21, ito ang dahilan ng ating kagalakan. Sinasabi dito kung papaano itinaas sa ilang ang tansong ahas, ang ganon ang anak ng tao, at sino man ang tumingin doon ay maliligtas. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo ay magalak at magsaya sa panahon ng Kwaresma. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak bilang tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. Oo, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. At ito ang isang dahilan kung bakit tayo'y sinasabi kong magalak lagi. Diba? Pag tayo ay nakakaramdam ng pag-ibig, kapag nararamdaman natin na tayo ay minamahal ng ating asawa, minamahal tayo ng pamilya, ng ating anak, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, laging ipinadarama ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na siyang nagbibigay ng kagalakan natin. At ngayon, ang ating gospel reading ay ipinapaalala niya sa ating ngayong umaga, mga kapatid, ang kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi ba tayo magiging masaya kung nararamdaman natin o natutuklasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos? Alam na natin, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito ay ang pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Hindi lang natin basta nadama ang pag-ibig na ito, mga kapatid, kundi ipinadama niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo o bakit ko sinasabing magalak, maging masaya. Hindi lamang kailangang maging masaya, sapagkat pinapaalala rin sa atin ng ating teksto ngayong umaga na hindi matatapos sa kamatayan ang buhay. Dahil ang pangako ng Diyos ay may muling pagkabuhay at tayo din na mamamatay katulad ng ating Panginoong Diyos ay may pangako na buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggang ito ay magbibigay sa atin ng buhay na masaya. Lahat ng ating paghihirap, pagdurusa, kabiguan, pagkatalo, at kahit ang ating kamatayan, yung sinasabi ko kanina, ay may katapusan at magdudulot ito ng ating panibagong buhay at kagalakan. Sa ating teksto, ipinapakita sa atin na ang kanyang kagalakan ay nandoon sa kaligtasan. Tinubos tayo ng Diyos. Marami tayong mga kasalanan, marami tayong pagkukulang.
Marami tayong pagkukulang ng paglilingkod. Marami tayong mga pagtalikod sa ginawa sa atin ng Diyos. Pero, dito natin makikita mga kapatid, ang kaligtasan na ito ay sapat upang ibalik ang ating kagalakan na inagaw ng kasalanan. Upang ibalik ang ligaya na dulot ng ating kaligtasan. Mga kapatid, ngayon at ating isineselebrate ng Kwaresma, magalak. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Magalak, sapagkat may katapusan ang paghihirap. Magalak, sapagkat ang Diyos, tayo ay Kanyang iniligtas. Inahon tayo mula sa kadiliman, at ngayon ay nabubuhay na tayo mula sa liwanag ng buhay, na ito ay ibinigay ng Diyos mula sa pagtupad ng Kanyang pangako. Itoon ang tingin sa Diyos, at makamtan natin ang kaligtasan, at maranasan natin ang walang hanggang kagalakan at kaligtasan mula sa kamatayan. Mga kapatid, itoon natin ang buhay kay Kristo. Pasalamatan natin ang Kanyang buhay na inihandog dahil sa Kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Halika, samahan niyo ako ngayon at tayo ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa Kanyang buhay at kalinga na ibinibigay sa atin araw-araw. Purihin ka, O Diyos, sa napakabiyayang umaga. Purihin ka namin, Panginoon, sa kagalakan aming nararanasan, sapagkat ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami naman na sumampalataya sa iyo ay ituon ang paningin doon sa cross ng Kalbaryo na minsan ay may buhay na inihandog para maligtas lang kami sa kapahamakan. Inahon mo kami mula sa kadiliman. Ngayon, O Diyos, nananahan na kami sa liwanag. Huwag mo kaming pabayaan sa tukso. Huwag mo kaming pabayaang mamatay ang espiritual naming buhay. Bagkus, O Diyos, ipahintulot mo na kami ay maging malakas sa anumang pagsubok na darating. Huwag kaming mainip sa buhay na ito, sapagkat mayroong pag-asang darating na aming tatanggapin. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat mga kapatiran na nakikinig ngayon online. Pagpalain mo ang bawat mananampalataya na sa kalagitnaan man ng pagsubok, huwag silang maghapi ng kasalanan. Sapagkat mula pa noon, O Diyos, ibinigay mo ang iyong sarili para sa amin. Huwag na naming hayaang mapako pa sa krus ang aming Panginoong Diyos na nagligtas sa amin. Dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ibinigay mo at ipinagkatiwala mo ang aming kaligtasan mula sa iyong anak na bugtong na si Jesucristo. Na kapag tiningala namin at nakita ang cross na nakabayubayan ng aming Panginoon, yaan, O Panginoon, ang nagpapaalala sa amin ng kaligtasan ng buhay at ang pagtanggap ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Manumbalik kami sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kami maging matatag, maging mapalalim pa ang aming pananampalataya, upang hindi kami, O Diyos, malinlang ng sino mang kalaban, hindi kami mawalay sa daan patungo sa iyo, at magpatuloy kami, Panginoon, sa aming hakbanging patungo sa iyo. Salamat sa umagang ito. Salamat sa lahat ng iyong mga anak na nakikinig. Humayo sila, nakasama ka, at taglayin ang biyaya mula kay Kristo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. God bless us all po. Maraming salamat. Ang biyaya ng Diyos ay manahan nawa sa inyo ngayon, bukas,
at magpakailanman. Amen.